Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin itong isang entry-level smartphone ni Vivo, ang Vivo Y18. Maganda kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, ito pala yung quick specifications ni Vivo Y18. Sa OS out of the box, sa Android 14 na siya with FunTouch OS 14. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G85 chipset na meron octa-core CPU na meron clock speed na up to 2.0 GHz. And sa GPU, nakamali G52MC2 siya. Yung variant na game test natin is 6GB of RAM and 128GB of internal storage. At pagdating naman sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery na support ang 15-watt charging rate. So, 5 games ang ating i-test, tulad na lang ng Genshin, Asphalt, COD, Mobile Legends, at Farlight 84. So, first na lalaruin natin is ML. Ito ang ating settings. So, HD mode naka-on, refresh rate high, graphics ultra naka-on ng outline at shadow, at syempre naka-full download ng resources dito. So, pagdating sa Mobile Legends, maganda performance din naman. So far din ni Vivo Y18, lalo na ito yung bagong update ngayon ng ML mga J-Vlog, yung latest. Yung iba na rin yung itsura ng interface. Pero ayan, high frame rate and graphics ultra. Okay naman performance si Vivo Y18. Maganda naman maglaro rin ng ML dito so far. Playable siya sa mataas sa settings ng Mobile Legends ngayong 2024. So, panigurado, may enjoy nyo maglaro ng ML dito sa Vivo Y18. So, next naman is Farlight 84. So, tingnan nyo yung graphics niya. Pag sinet natin sa smooth, mawawala yung very high frame rate. So, gawin na lang natin graphics minimal, frame rate very smooth, tapos resolution natin high. So, pagdating sa Farlight 84, yes, playable naman siya sa Vivo Y18 sa minimal graphics lang, kumbaga, and with high frame rate. Ayan, okay naman yung kanyang movement. Pero, from time to time, nakaka-experience tayo ng mga frame drops din. Lalo na pag may kalaban na yan, no? Pero, nagiging all goods din naman siya. So, yun, playable din ang Farlight 84 dito sa Vivo Y18 ngayong 2024. Pero expect nyo na hindi nga available yung mga matataas na graphics dito. Siguro hindi na rin kaya ng MediaTek Helio G85 processor yung mga super heavy na graphics ng Farlight 84, dahil dito nga lang sa minimal ay nakaka-experience na tayo ng frame drops. Pero don't worry, makakalaro rin naman kayo kahit paano dito sa smartphone natin. So next naman is COD. Set natin yung settings niya. So, graphics medium at ang frame rate natin nasa high.
So when it comes sa COD Battle Royale, kung mapapansin nyo, yes, playable din naman siya dito sa Vivo Y18. So medium graphics ang available na pinakamataas at high frame rate. Pero sa medium graphics ay still nakaka-experience pa rin tayo ng mga frame drops along the way. When it comes sa internet connection, stable naman din siya. Wala naman tayong experience sa any lag or delay habang naglalaro ng COD dito sa smartphone na to. So yun, expect nyo na meron tayong mga experience pa rin na frame drops from time to time. At tignan nyo na may movement, okay rin naman po. Mga J-Vlog, pagdating sa COD multiplayer, all goods naman ang performance dyan ni Vivo Y18. Mas smooth siya compare sa Battle Royale. So, syempre, mas magana ang load ng multiplayer. Pero, yon, so far so good. No frame drops at all pa naman. And okay yung performance ng Vivo Y18. Kahit na may kalaban, ay maganda pa rin ang kanyang movement. So, playable na playable po ang COD multiplayer dito sa smartphone natin. So, pagdating sa Asphalt 9, okay din performance. Playable siya. Meron slight frame drops pag nagka-clash sa kotse. And after nun, ay okay pa rin. And after mag-clash, ay gumaganda rin naman ulit ang performance niya. So, playable na playable po ang Asphalt 9 dito sa smartphone na to. Next naman is Genshin Impact. Ngayon, ang gagawin muna natin is set muna natin siya sa pinakamataas sa settings. Since test nga to, di ba? Tingnan natin kung paano niya i-handle ang mataas sa setting, 60 fps at naka-on yung motion blur pero naka-low lang. So visual effects, high rin natin of course. High lahat. Basta high natin lahat yung settings. Okay, let's see. Medyo matagal mag-load. Okay. Yan, gumanda na yung graphics pero tingnan natin. Yan, nahihirapan ng G85. Pag naka-on yung motion blur talaga, ang laking effect niya sa graphics lalo na. Ayan, pag naglalaro. So, off natin yung motion blur. Hindi niya kaya yung naka-on yung motion blur. Sobrang sluggish niya. So, off motion blur. High pa rin lahat. Let's see. Tingnan nyo. Diba, ang laki ng difference nung naka-on and naka-off yung motion blur. Mas gumaan-gaan naman kahit papaano yung rotation niya. Compare sa motion blur talaga, sobra siyang nagpe-frame drop and sluggish yung laro natin. Pero pag naka-off yung motion blur, medyo okay rin naman na yung movement. Pero frame drops pa rin nandyan. Pero mas okay na siya, nakaka-rotate na tayo ng mas okay compare kaninang naka-on yung motion blur. So, tingnan nyo naman, nakakagalaw tayo sa high settings. Expect nyo na may frame drops dito from time to time. So, next, nakita nyo ni performance sa high settings. Hindi niya kaya yung naka-motion blur. Pero pag naka-off yung motion blur, medyo nakakaya niya naman. Pero ngayon, set natin sa pinakamababa lahat ngayon. Lowest, graphics, 30 fps at naka-off ang motion blur. Ayan, sobrang gumaan na yung load.
mas nakagalaw na siya ng mas mabilis, kumbaga. Ayan, no? Mas okay siya. And mas playable siya mga J-Vlog sa pinakamababang settings ng Genshin. And pag ganito settings nyo, for sure mas tatagal siya mag-overheat compare sa naka-high lahat. Naka-high settings lahat. Mas mabilis kasi mag-overheat pag naka-high settings lahat. Pero yan. So far so good. Mas okay yung performance siya sa mas lighter load. Playable naman po ang Genshin Impact dito sa Vivo Y80 as long as iset nyo na lang sa pinakamababang settings. So yan mga ka-J-Vlog ang gaming performance ng Vivo Y18. So ang tanong kung okay ba itong smartphone na to for gaming. So kung makikita nyo naman sa game test natin, na ano naman playable naman po lahat ng tinest nating games, pero syempre depende na lang din sa settings na iseset nyo. For example kasi sa Firelight 84 hindi available na mata sa settings, kahit sa low ay nakaka-experience tayo ng frame drops from time to time. Even sa COD, sa Battle Royale ay ganun din po performance niya. So kung isa kayong hardcore gamer na talagang focus sa isang smartphone is gaming, I think Vivo Y18 ay hindi po para sa inyo. Pero kung from time to time naglalaro kayo, focus nyo lang na games ay mga certain mobile games na certain modern mobile games tulad na lang ng COD, ML, yung mas lighter graphics, okay po ang performance ng Vivo Y18 para dyan. Tingnan nyo naman sa ML, smooth siya mga ka-J-Vlog and mataas naman yung settings na ma-offer niya. Genshin Impact na mabigat na laro and Firelight 84 nag-frame up tayo from time to time. Tingnan nyo sa Genshin, mas nagiging playable siya sa mas pinakamababang settings. So makakalaro naman kayo ng Genshin dito as long as sa mababang settings kayo mga ka-J-Vlog. And yes, for me, okay naman maglaro dito sa Vivo Y18. Depende na lang po sa settings na set nyo and sa games na lalaruin nyo. Uulitin ko, ML ay super playable po dito and I know naman na yan po yung karamihan na nilalaro dito sa Philippines, ML. Kaya kung isa kayong ML player, okay naman po, i-suggest sa inyo itong Vivo Y18, lalo na sa presyo nyo sa Shopee na 5,000 pesos plus, ay meron na kayong smartphone na merong 6GB of RAM na and 128GB sa internal storage. And yun, for me, minimum na talaga na RAM sa paglalaro sa entry-level segment ay 6GB of RAM na. 4GB, kalimutan nyo na yan mga ka-J-Vlog, hindi na po maganda yan for gaming. To be honest, yung 6GB na pinaka-minimum sa entry-level segment na pinag-uusapan natin. So yun, kung i-rate ko ang gaming performance si Vivo sa kanyang presyo ngayon, hindi sa sa kanyang presyo nag-range sa 5,000 to 7,000 pesos. 1 ang lowest and ang highest score ko dito mga J-Vlog ay nasa 7. So yun ang ating game test sa Vivo Y18. Kung interesado po kayo dito sa smartphone na to, ito maglalagay, lalagay ko po yung link nito sa description box.